Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa darating na Nobyembre ay ikatlong taon na po mula nang ako'y maitalaga dito sa dambana ni Inang Peña. Ginawang una sa Pawid at Kawayan noong taong 1697. Naitayo itong simbahan sa pagsusumikap ni Padre Miguel Robles de Covarrubias na may marubdob na debosyon sa Our Lady of Peña Francia sa bansang Espanya. Ito ay naging isang parokya noong August 11, 1951. Ayon na rin sa pag-uutos ng nooy Arsobispo Gabriel Reyes. Sa loob ng 74 na taon, nagkaroon na ng 18 kura paroko ang ating parokya. Ang inyong lingkod, ang ika-19 na kura paroko at ika-2 rektor ng ating dambana. Ika-14 po ng Mayo taong 2022, kasabay ng pagdiriwang ng ika-25 anibersaryo ng pagdating ni Inang Peña dito sa atin sa Paco, ay itinalaga tayo bilang Archdiocesan Shrine na pinagtibay ng Arsobispo ng Maynila at ng Presbyteral Council ng Archdiocese of Manila. Sa loob ng 300 taon ay naging saksi ang mahal na Birhen ng Peña Francia sa napakaraming kwento ng pagpupunyagi at pagdadalamhati, ng kasiyahan at kalungkutan, ng pagkabigo at tagumpay mula sa kanyang mga anak at deboto. Kaya't noong araw ng kanyang kapistahan, noong nakaraang taon, ay ginawaran ng Konseho ng Lungsod ng Maynila ng titulong Santang Reyna at Ina ng Paco ang ating mahal na patrona. Ang dambana ay isang lugar na itinatalaga para sa isang partikular na debosyon, para sa santo o kaya'y himala. Ito rin ay dinadayo ng mga deboto o ng mga peregrino mula sa iba't ibang lugar. Dahil sa katandaan na rin ng ating dambana, minabuti na unahin ang pagpapasaayos at pagkukumpuni ng kanyang estruktura. Una po nating ipinatayo ang pangarap na kandilaan ng mga anak ni Inang Peña. Isinod natin ang ating choir loft upang magkaroon ng sariling lugar para sa ating mga koro. Isinabay natin dito ang pagsasaayos ng opisina ng ating SOCOM upang ligtas ang ating mga kagamitan na ating kinakailangan para sa ating live streaming at social media. Sinunod natin ang pagsasaayos ng ating kisame. Ginawa na po nating bakal ang mga biga. Pati po ang kisame ay pinalitan natin ng PVC para hindi na po mabubulok o aanayin. Pinagpatuloy po natin sa pagpapagawa ang ating sanctuary dome. Laan para sa mas maayos at mas magandang dalanginan at tahanan ng Diyos. Mga gawaing bukod sa mahirap, may kamahalan din. Kaya't pikit mata, lakas ng loob, kapit sa pananampalataya, gagawa ng paraan upang ang ating pangarap magkaroon ng katuparan. Dahil ang Diyos hindi nagpapabaya. Lahat ng ito ay nararapat para sa ina at reyna ng Paco, ang Birhen ng Archdiocesan Shrine of Our Lady of Peña Francia. Ngunit marami pa pong kinakailangang ayusin, kaya't patuloy po tayong lumalapit at kumakatok sa inyong kabutihan
Anumang tulong ay ating lubos na tatanawin ng malaking pasasalamat. Ang mahal na Birhen ng Peñafrancia ng Maynila, si Inang Peña, ay isang debuho na pinaniniwalaang mahigit 300 taon na ang tanda. At ayon sa kwento, si Inang Peña ay natagpuan sa isang sapa. Dinala dito ang dibuho sa simbahan ng Candelaria sa San Fernando de Dilao. Iniluklok sa altar at ginayakan. Ngunit lagi itong nawawala at muling natatagpuan sa orihinal na lugar kung saan ito unang nakita. Kaya't noong nakaraang May 14, 2025, ay ipinagdiwang natin ang ika-328 taon mula nang maluklok si Inang Peña dito sa atin sa Paco. Taong 1983 naman, nang magdesisyon ang mga deboto na isulong ang petisyon para sa canonical coronation ng mahal na Birhen ng Peñafrancia. Taong 1985, nang pirmahan ng dating o yumaong Santo Papang Saint John Paul II ang papal bull noong ika-10 ng Nobyembre ng taon ding yon, naganap ang opisyal na canonical coronation ng mahal na Birhen sa Luneta Grandstand. Kaya't sa darating na Nobyembre, ating ipagdiriwang ang ika-40 anibersaryo ng kanyang koronasyon. Ipagpapatuloy po natin ang paglaganap ng debosyon kay Inang Peña, kaya't sa tulong po ninyo ay humihingi kami ng mga kwento, ng biyaya at pagpupunyagi kay Inang Peña. Ang tawag natin dito, anong kwentong Peña mo? Ipinagpapatuloy din po natin ang Dalaw Inang Peña upang makilala sa ibang lugar ang ating patrona. Ilan dito, si Inang Peña ay nagtungo na sa pinaglabanan sa may San Juan, ang Diocesan Shrine of St. John the Baptist, sa Bulacan, sa Santo Niño Parish, Kalumpit, sa Nueva Ecija, sa parokya ng Our Lady of Fatima, at sa Minor Basilica ng National Shrine ng Peñafrancia sa Naga. Tayo rin po ay naanayahan sa Grand Marian Procession sa Intramuros, sa Manila Grand Marian Procession sa Tondo, at sa Marian Procession sa Our Lady of Loreto sa Sampaloc, Manila. Matanda na rin po ang kanyang mga kagamitan, kaya't kung ang dambana na nakapangalan sa kanya ay kinakailangan ng ipagkumpuni, pinasimulan na din po natin ang pagpapasaayos ng mga ilang gamit ni Inang Peñafrancia. Una na po rito ang kanyang karosa. Bagamat walang eksaktong taon kung kailan ito ipinagawa, sigurado po tayong mahigit pa sa 50 taon na ang karosang ito. Mahal, panigurado, pero kinakailangan. Dumating po ako dito na may 2 po tayong replika. Isang privately owned at isang pag-aari ng ating simbahan. Mayroon din po tayong isang replica frame dahil ang original frame ni Inang Peña ay hindi na maaaring ibaba sa altar dahil matanda na rin. Dahil sa maraming invitation para sa mga exhibits, posisyon at dalaw, minabuti natin na magpagawa ng 2 pang replica images, bagamat maliliit kumpara sa original. Nagpapagawa din po tayo ng isa pang replica image na siya namang ibibigay natin sa Basilica ng Peñafrancia sa Naga sa panahon ng ating Dalaw Peña sa kanila.
Ang mga nagamit na kapa ni Inang Peña ay ginagamit po natin para sa pagmamanto o ang pagpuputong nito sa mga debotong may kahilingan kay Inang Peña, lalo't higit ang mga may karamdaman. Nasa plano na rin po natin ang pagpapagawa ng isang multimedia museum na maglalaman ng mga memorabilia, larawan, at anumang bagay na may kinalaman sa kasaysayan ni Inang Peña. Tulungan niyo po akong magdasal upang may sa katuparan ang ating pangarap. Sa nakalipas na 3 taon, ipinagpatuloy natin ang hapag ni Inang Peña sa bawat pagkakataon na maaari nating isagawa ito. Marami-raming pamilya rin po mula sa ating mga BEC o barangay ang siyang ating nahandugan. Nagdadala po tayo ng banal na komunyon sa mga may sakit bawat linggo. Sinasabayan po natin ito ng pag-aabot ng mga pagkain para po sa mga lolo at lola o mga senior na may karamdaman. Bahagi nito ang ating pagmamalasakit sa mga kapatid natin, lalo na sa mga matanda at may sakit. Pinagtibay din natin ang ating children's ministry. Mayroon po tayong children's mass tuwing unang linggo ng buwan at ikatlong linggo ng bawat buwan. Sinisikap po nating ilapit kay Jesus. Gayon din sa pagkakandili ni Inang Peña, ang bawat batang taga-Peña sa pamamagitan ng Eucharistia. Kaugnay nito, naglunsad din tayo ng education assistance sa ating mga parishioners, sa mga poor and yet deserving students. Sa kasalukuyan, mayroon po tayong 100 plus na mga parish scholars. Layunin po nito na mabawasan kahit kaunti ang suliranin o mabigat na dinadala ng mga kabataan at maging ang kanilang mga magulang kapag gastusin na sa pag-aaral ang pinag-uusapan. Noong 2023, sa unang pagkakataon, dumalaw ang dambana ng Inang Peña Francia sa Manila City Jail. Itinalaga natin kasama ang itinatag na jail ministry ang bawat ikalawang Biyernes ng buwan bilang araw ng pagdalaw sa ating mga kapatid na nasa piitan. At bilang isang shrine, bahagi po ng ating tungkulin ang pagganap sa paalala ni Jesus. Dinala mo ba ako noong ako'y nasa bilangguan? Nagpapatuloy po ang ating medical at dental missions para sa ating mga parokyano. Nagsasagawa din po tayo ng libreng laboratory tests at nagpapamigay din po tayo ng libreng maintenance medicines sa mga kaparokya nating mas higit ang pangangailangang pangkalusugan. Regular din po ang ating libreng wellness program. Mayroon din po tayong libreng legal assistance para sa ating mga parishioners. Idagdag na rin po dito ang pagkakaroon natin ng counseling at life coaching. Salamat sa Diyos, libre po ang mga ito. Naglunsad din po tayo ng ating livelihood program para sa mga pili nating mga parishioners. Ang mga produkto ay isinasama natin sa ating merchandise store na patuloy pa rin pong bukas. Sa ating parish office ay makabibili po tayo hindi lamang ng mga souvenir items ni Inang Peña, gaya ng official mini replica, photo frames, mugs, maging ang payong. Ngunit ganun din maging ang mga kandila at wellness balm at rub. Inaanyayahan ko po kayong tangkilikin ang mga merchandise na ito. Isa po sa mga natutuhan ko bilang kura, bilang pastol, ay dapat kong mahalin ang aking mga tupa. Pero hindi ko pwedeng ariin bilang akin. Why? Because they belong to Jesus.
They are God's, not mine. Kaya lagi kong ipinapaalala sa sarili, ang gawain sa parish ay hindi pinatatakbo bilang fans club. Pangalawa, ang pakikisama ko sa bawat isa ay dapat umuwi sa mas matatag na samahan sa pamayanan bilang pamilya. Aanhin ko po ang maraming kaibigan kung yung mga kaibigan ko naman magkakaaway. Sa Peña, ang lahat ay masayang nagsasama-sama, hindi lang sa gawain, kahit pa sa hapag at pagkain. Ang mga volunteers, benefactors, donors at staff, ang mga katuwang ko sa maraming bagay. Kung mga may sirang, kailangan gawin. Sa tuwing may kailangan, lagi po silang nandiriyan. Mayaman po ang Peña sa mga volunteers. Nagpapasalamat po ako sa mga katuwang nating mga laiko. Sila ang mga anghel ng ating dambana. Mapalad ako dito sa Peña, hindi man po marami ang ating funds, kaunti man ang laman ng ating bank account, pero mayaman tayo sa mga kamay at puso na handang magbigay ng sarili kapag kinakailangan. Hindi po perpekto ang ating pamayanan. Sa katunayan, marami ang sumusubok na sirain. Hindi lang ang simbahan, kahit pa ang ating mga ugnayan. Ngunit sa wari ko, walang maaaring magpatinag ng ating paninindigan at samahan bilang simbahan, at ang bawat isa ay totoong deboto at mga anak ni Inang Peña. Maraming salamat po sa lahat ng mga leader laiko, sa ating PPC, sa ating Execom, sa iba't ibang mga shrine ministries, sa ating mga BECs, barangay, organizations, ministries, at kahit ang ating parish staff. Ang lahat ng bumubuo ng ating parokya at dambana, at ang lahat ng mga hindi po nagsasawa at napapagod na tumulong sa ating mga gawain at programa. Hindi man perpekto, alam kong pinapanday tayo ng bawat pagsubok. Mas lalong nagiging makatotohanan iyong malimit kong inaalala, ang bawat isa ay biyaya. Kaya mahal kong mga kalingkod, mga mahal kong parishioners, kayo po ang aking lakas at dahilan sa lahat ng ito. Sabi ko nga, ang ating parokya, ang ating dambana, hindi lamang simpleng simbahan. Para sa ating lahat, ito ay tahanan. Kaya't maraming salamat sa inyo, hindi lang nagiging madali ang aking pagpapastol, nagiging magaan din kapag kasama ko kayo. Lagi niyong tatandaan, mahal ko kayo. Masarap pong maging kura dito sa Peña. Tulungan nawa ako ng ating Panginoon upang tunay ako makapagpasalamat sa inyong kabutihan at pagmamahal. Maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Okay?